Thank you very much, Pastor Sheila Likwanan. Ang magandang asawa ni Pastor Danny Likwanan. Nanonood siguro siya ngayon. Di naman siguro siya natulog. Kasi ngayon dapat tulog sila dahil nasa Middle East ang ating Pastor Danny Likwanan. Sa susunod, magpasadya kayo ng pulpito para sa akin. Di ba? Lesson learned, ha? Ayan. Anyway, kahit na mataas sa akin ang pulpito, makakapag-ministry pa rin tayo. Amen ba? Kayo talaga. Ha? Hindi nga. Isa lang naman ang ibig kong sabihin dito, yung masyado nyo akong ini-expose. Importante papasadyaan nyo ako ng pulpito para hindi expose masyado si Bishop. Amen? Praise God, napakasaya ng ating mga kalooban. Dahil tayo po ay nakarating sa ika-5 taon ng pagsama ng ating Panginoon para sa gawain ng pag-ebanghelyo, pag-didisipulo at pagtatanim ng mga local churches. Para po sa mga bisita na hindi pa po masyado ninyong kilala ang gawain ito, ito po ang Share the Word Apostolic Ministries International. Sa maiksing katawagan niya ay Saint Wami or STWAMI. Kaya po, Saint, dahil yung ST Saint po siya. Saint as in Saint Wami. Para po hindi tayo masyadong mahirapang mag-memorize noong pangalan niya. Share the Word Apostolic Ministries International or Saint Wami. Ang Saint Wami, ito po ay Apostolic Church. Marahil ay nagtataka tayo o baguhan sa ating pandinig yung salitang Apostolic Church. Ang Apostolic Church po ng Saint Wami is not referring to any cultic group or isang grupong kakaiba sa tinuturo ng Biblia, kundi ito po ay hinamo sa Acts chapter 2 verse 42. Hinamo yan sa Acts chapter 2 verse 42. Ang sabi doon, at sila'y nanatili sa itinuro ng mga apostol. At sila'y palaging nagsasama-sama sa pananalangin at sa pagpipira-piraso ng tinapay. Doon po hinamo ang salitang apostolic. Technically, apostolic is an adjective in the parts of speech. Adjective siya, pointing back to the time of the apostles. Nung sila'y buhay, silang mga apostoles ng Panginoon ay buhay pa yung iba, o karamihan ay buhay pa. That was within the first 100 years of church ministry of our Lord Jesus Christ. So doon po natin yan hinamo ang salitang apostolic sa ating church, Saint Wami, or Share the Word Apostolic Ministries, kung saan sa panahon na yon ay wala pang mga tinatawag na mga Christian denominations or mga sekta, mga grupo-grupo o pagkakaiba-iba ng mga Kristiyano. Hindi kagaya sa ating panahon, sobra na pong bahabahagi ang salita pong Kristyanismo. Dahil nga po sa tinatawag na denominasyon o mga sekta sa ating panahon. Sa unang 100 years ay wala pong ganyan. Kaya ang Share the Word Apostolic Ministries ay doon po siya dumugtong sa panahon na wala pa mga sekta at denominasyon ang Kristyanismo. Palakpakan natin yung Lord. Kaya po ang Share the Word can fellowship to any true Christian congregation. True Christian. Kasi mayroong mga denominasyon, mga sekta ng Kristyanismo na hindi na po sila matatawag na true Christianity. Nahaluan na or na ang
na-impluensya, ng mga na-invento ng mga doctrines ng kanilang mga leaders. Kaya tayo po sa Saint Wami or Share the Word Apostolic Ministries, ito po ay nakakonekta doon po sa panahon na buhay pa ang mga apostoles. Most particularly Acts chapter 2 verse 42. We are an apostolic church committed to reach people or to reach nations for God's love. Palakpakan natin sila. Ito po ang pinaka-mission or mission ng Saint Wami upang abutin ang mga tao propelled or driven by the love of God, ang pag-abot sa mga tao. Kaya makita natin dyan, ang tagline ng Saint Wami is reaching people for God's love. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So everyone is welcome sa mga bisita natin. Welcome na welcome po kayo sa pagdiriwang ng ika-5 taon ng ating Villa Muson Outreach. Nung first anniversary, nandito rin ako. Siguro every anniversary, nandito ako. Hindi siya natatiming na wala ako. Ayan, every September 1st Sunday ang anibersaryo ng ating Villa Muson Outreach. At ang Share the Word ay palago na po ng palago, padami na po ng padami ang mga outreaches. Lalo na ngayon na ang focus ng direksyon ng Panginoon para sa ating gawain ay para po sa Great Commission or yung pong tinatawag natin ito pong harvest time. Palakpakan natin ating Lord. Kaya po kayo, I would like to congratulate Villa Muson Outreach dahil nasasagap ninyo ang ihip ng hangin ng Diyos. Amen. Nasasagap ninyo ang ihip ng hangin ng ating Panginoon. When I say ihip ng hangin, it speaks about the Holy Spirit. Yung direksyon ng banal na Espiritu ay inyo pong nasasagap. Kaya doon po kayo ngayon nakakonekta. Nung tinitingnan ko po ang inyong pong tarpaulin, nung sinend sa akin ni Pastora Sheila, sabi ko, paano ko kaya ito gagawing preaching, itong klaseng ganitong pagkakasalansan ng mga talking points or mga matatawag nating puntos dyan po sa ating pong tema. Harvest time, go, preach, make disciples. Diba? Sabi ko, paano ko kaya ito gagawin? Baka abutin ako nito ng 12 oras sa preaching pa lang. Sigurado hindi nyo kaya yun. Sigurado magre-reklamo kayo kapag ginawa ko po yun. Kaya sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon ay nakagawa po tayo ng mga mensaheng ito galing po sa ating Panginoon. In this 5th anniversary of our Villa Muson Outreach, the message of God's Word for you will emphasizes on gospel preaching and disciple making. Sabihin mo sa iyong katabi, gospel preaching and disciple making. Ayan po, kung titingnan nyo, ayan, harvest time, wala pong iba pong talagang didireksyonan siya, kundi gospel preaching and disciple making. Diba? Kasi sabi dyan, go, preach, and make disciples. Kaya po, ang mensahe ng Panginoon para sa atin in this 5th year ay patungkol po sa gospel preaching and disciple making, where our theme is harvest time. Say it with me, harvest time! Harvest time! Yan, anihan na, panahon ng anihan. Yung mga probinsyano dito, kagaya ko, na lumaki ako sa farm. Lumaki ako sa farm, totoo. Totoong farm yun. Lumaki ako sa farm, pinalaki ako ng tatay ko sa farm. Nakamulatan ko yung pagtatanim ng palay. Nakamulatan ko ang farming. Siyempre, nakamulatan ko rin yung pag-aalaga ng mga hayop. Kasi pag nasa probinsya ka, hindi lang pananim, kundi mayroon ka rin mga alagang hayop. Yun po ang ating pong kinamulatan na buhay. Lumaki po ako sa farm.
At dito po, sa pangyayari na yan, ay dumadating yung panahon ng anihan. Kung kayo po yung mga kagaya ko na lumaki po sa probinsya na magsasaka po kayo, sigurado relate na relate kayo dito sa ating tema, harvest time. Sa amin bilang magsasaka ng palay, 2 beses kami nag-aanis sa loob ng 1 taon. Yung tinatawag sa aming panahon ng padoble or yung tinatawag na kataon o kataonan. Padoble, ibig sabihin nito yung summer. Doble ang animo kasi pag tag-init. Yung kataonan naman itong tag-ulan, lubog ang mga palay sa tubig. So, yung animo during the rainy season ay doble, more than double pagdating po ng summer, yung tag-init. So, alam ko po ang buhay ng pagsasaka o magsasaka, nakapag-araro din po ako ng bukid. Nakapag-araro ako ng bukid, nakapagsuyod ako ng palayan, tinuruan ako ng tatay ko. Hanggang dumating sa time na nag-evolve na yung farming at mayroon na kaming motor, yung tinatawag na nakalimutan ko yung tawag. yung nakaluglog ka pa rin sa utik, pero dalawa parang may manibilan na parang motor. Ang tractor. Yung tractor kasi sa akin nakasakay ka. Ganyan, tama po. Ganyan. So naranasan ko po yan, yung mga ganyan bagay. Opo, naranasan ko yan. At naranasan kong maghakot ng palay. 3 kilometers ang distansya galing sa bukid hanggang maigilid mo yung mga inaning palay doon sa gilid, doon sa kalsada. So, at least 3 kilometers ang distansya. Pasan-pasan po namin ang mga palay na yan nasa sako. Ang sako po noon, isang sakong palay, ay umaabot po siya ng mga 47 kilos hanggang mga 60 kilos. So, sobra sa bigat ko ang aking pasan. Ganun po ang ating pong training. Nung ako po'y bata pa, lahat kami ay nakaka-experience ng ganyan dahil hindi ka pwedeng harvest time na sa bahay ka lang. Yung mga kasama mo sa bahay, busy pag-aan, ikaw naman ay kukuya-kuya-kuy sa bahay. Hindi pwede yon sa probinsya. Obligado kang gumising. Katulad ng aming ama, ang alas 4 ng umaga, siya po ay busy na. Nagluluto na ng aming pagkain, nagpapakain na ng baboy, kung ano-ano ang ginagawa niya. At sabi niya, gising na kayo, tanghali na. Alas 4 ng madaling araw, ang tawag niya dyan, tanghali na. Ang lahat ng ito ay kinukwento ko dahil meron po itong kinalaman sa tema ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So harvest time, go, preach, make disciples. The question to be asked for each every one of you in Villamuson Outreach ay ganito, handa ba talaga kayong sumunod? To go, to preach, and to make disciples. Iba po yung magpagawa ng tarpaulin. Madali po yan. Magpagawa ng tarpaulin, magpa-layout ng drawing, ipatarpaulin po niya, ipa-print out sa tarpaulin. Madali pong trabaho yon. Pero yung pong tinatanong sa atin ng Panginoon, sa tema na ito, handa po ba tayong sumunod sa Panginoon to go, to preach, and to make disciples? Can I hear from you? Talagang sumasagot mga taga-bagong silingan. Yung mga taga-Villamuson, nakahanda ba kayong sumunod? O pati mga bisita sumunod ay sumagot na, palakpakan natin si Lord. Amen. Kailangan tayo tanungin ang Panginoon kung nakahanda ba tayong sumunod dito sa deklarasyon na ito, sa proklamasyon na ito, that in the 5th year of our church ministry, tayo po will enter into or entering or doing things in the harvest time sa panahon ng anihan. Nabasa kanina sa ating Bible passage in the book of Mark chapter 16 verse 15 and in the book of Matthew chapter 28 verse 19. So yun po yung ating pong Bible verse na
ginagamit po natin dito po sa ating pong ika-5 taong pagdiriwang. Babasahin ko po ang magandang balita, Biblia at ang New Living Translation. Ang sabi po, "And he said to them, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Go therefore and make disciples of all nations." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya humayo kayong gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa." Palakpakan natin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, mga magulang at sa ating mga bisita na nandito ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng Biblia pag sinabi kong harvest time? Ano po ba ang ibig sabihin ng Biblia pag sinabi kong harvest time? Ang ibig pong sabihin ng harvest time in the Bible is that it is the time or the season for gathering a ripened crops. Panahon upang pulutin, upang ipunin yung pong mga hinog ng mga bunga ng pananim. Yun po ang ibig sabihin ng Biblia pag sinabi pong harvest time. In the context of spiritual things, harvest time is referring to the period from the time the promised Holy Spirit was poured out upon the church and all the people in the world. Yun po ang tinatawag pong harvest time, yung panahon ng pag-ani. Kapag pinag-uusapan po natin ay mga bagay na spiritual, ito pong period or harvest time or period of harvest ay tumutukoy sa panahon kung saan ang banal na Espiritu ng Diyos ay ibinuhos sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sapagat sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit, in the book of Acts chapter 1 verse 8, sinabi po ng Panginoon, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth, and to the ends of the earth." Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, na ibubuhos sa inyo, ipagkakaloob sa inyo ang kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, upang kayo ay maging mga saksi ko mula sa Jerusalem hanggang sa Judea, hanggang sa Samaria, hanggang sa mga dulo ng daigdig. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At ang sinabi na yan ng ating Panginoon before He ascended into heaven ay nangyari, natupad po yan doon mismo sa mga taong kaharap niya. Nung binanggit niya sa Acts chapter 1 verse 8, natupad mismo sa kanila yung sinabi ng Panginoon, sapagkat sa loob lamang pakalipas ng mga ilang araw, mga 10 days or more or less 10 days, pakalipas po ng more or less 10 days ay nangyari yung pong sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Mababasa natin yan doon sa Acts chapter 2, verse 14 to verse 21 and verse 41 to verse 42. Kung mayroon po kayong mga Bible or nakikita nyo dyan sa screen, ay pwede po nyo kung sabayan, samahan at pakinggan po ang sinasabi ng ating pong mensahe ngayon ng ating Panginoon. Pwede ba munang pakitanong sa iyong katabi, nakakasunod ka ba sa message ni Lord? Siyempre, kapag nakasunod tayo sa message ni Lord, ay yun po ang ating basihan kung makakasunod din tayo to go, preach, and make disciples. Pero kung hindi mo to nasalo, hindi mo to napakinggan, hindi mo naunawaan, paano ka makakapag-desisyon kung ikaw nga ay makakasunod sa ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon?
So in the book of Acts chapter 2, verse 14 to verse 21 and verse 41 to verse 42, ay nangyari o natupad po ang sinabi ng ating Panginoon in the book of Acts chapter 1 verse 8. Ano po yung sinasabi ng Biblia dito po sa Acts chapter 2, 14 to 21. Ang sabi po, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pedro ay yung pong nangyari sa Acts chapter 2 na mayroon pong malakas na hagunot ng hangin na habang yung mga mananampalataya ay nandun po sa isa pong silid na tinatawag pong upper room, yung lugar na kung saan ito po ay doon po nag-stay ang mga alagad ng Panginoon, ay mayroon pong malakas na hagunot ng hangin, violent wind, at ito po ay pumasok po o dumiretso po sa loob po nito pong kwarto na pinagkakatipunan ng mga 120 na mga believers ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po sila po ay napuspos ng banal na Espiritu sapagkat yun po ang sinabi ng Panginoon that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Natupad po sa Acts chapter 2 from verse 1, in the day of Pentecost. Pakisabi nga po sa katabi, in the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out upon the believers. Palakpakan natin si Lord. Kapag tinignan natin, related, hindi po talaga maaaring magkamali ang Biblia. Ang day of Pentecost po, ito po ay tinatawag pong harvest time. Palakpakan natin si Lord. Doon sa time ng harvest time nila in the land of Israel, kung saan inaani na po yung pong mga bunga ng galapong pananim, doon po sa okasyon na yan, yung Pentecost, isa pong piyesta. Isa pong piyesta doon po sa lupain ng Israel. Ipinagdiriwang nila yung pong harvest time. Isa pong festival ito. At doon po sa pinaka-piyesta nung Pentecostes, doon po dumating ang banal na Espiritu. Amen? Doon dumating ang banal na Espiritu. At sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya po sa Acts chapter 2, nagkapuspusan ang mga mananampalataya, 120 believers of our Lord Jesus Christ. Nagkapuspusan po sila sa upper room at sila po ay, sabi doon, nagsalita sila ng mga wika na hindi po naintindihan ng mga nasa piyesta. Kaya po, sabi po nung iba, ay ano yan, lasing ang mga tao na yan. Kaya si Apostol Pedro, siya po ay nanatwiran sa mga tao. Sabi ni Apostol Pedro, hindi sila lasing sapagkat 9 a.m. pa lang ngayon. Pwede ba yun? Uminom ka, kumari uminom ka ng alak ng pagkagising mo sa umaga. Hindi naman pwede, di ba? Pagkagising mo, agad. Unless otherwise, ay alcoholic or addicted ka sa alak. May hangover pa, tunggana naman. Pwedeng ganon. Pero itong pangyari na to, wala namang uminom ng alak. Dahil 9 a.m. pa lang, piyesta nga yan, wala pa namang uminom ng alak. At sabi ng mga tao, lasing yung mga yan, kaya sila kung ano-ano ang mga sinasabi. Pero sabi ni Pedro, hindi sila lasing. Kundi sa araw na ito ay nangyari ang propesya ni Prophet Joel na sa mga huling araw ay ibubuhos ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng laman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ni Pedro from verse 16 of Acts chapter 2, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain
at ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, mga lalaki at maging mga babae, at ibabahagi nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakilang maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Ito po ay binigkas ni Apostol Pedro after they were filled by the Holy Spirit. Pagkatapos na sila po ay ma-empower ng banal na Espiritu, sila po ay nagkaroon po ng tinatawag na lakas ng loob o higit pa sa lakas ng loob, kundi ng kapangyarihan upang sabihin ang katuruan ng ating Panginoon. Na ito po ay hindi ito dahil sa mga tao lasing, kundi sa araw na ito ay natupad ang propesya ni Prophet Joel. Si Prophet Joel ay nag-prophesy po siya sa kanyang panahon. Kung susukatin natin ang distansya nung panahon si Propeta Joel ay nagpropesya hanggang sa panahon ng Acts chapter 2, kung saan natupad ang kanyang propesya, ito po ay bumibilang ng more than 500 years. Palakpakan natin ating Panginoon. More than 500 years ang distansya nung propesya binitaw ng isang propeta hanggang doon sa kanyang fulfillment in the book of Acts chapter 2. At nung dumating po ang katuparan ng propesya nito, ang mga alagad ng ating Panginoon, sila po ay na-empower ng banal na Espiritu. Remember, kagagaling lang po nila sa isa pong matinding hamon sa kanapong pananampalataya. Yung pong hamon na si Kristo po ay hinuli, si Kristo po ay nilitis, si Kristo po ay hinatulan, si Kristo po ay pinako sa krus na matay. Kagagaling lang po nila doon. Nagtatago pa ang maraming Kristiyano dahil baka sila ay patayin din po. Remember na sila po ay mga takot, kaya nga nandun po sila sa loob ng isa pong kwarto sa itaas, nagpapanalangin po sila doon. Ngunit gusto nung si Lord ay umakyat na sa langit, bumilang po ng mga 10 araw, after 10 days dumating po ang banal na Espiritu. At sila po ay napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya dito po sa pangalan ni Apostol Pedro ay tunay po na yung kanya pong preaching ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon ay very powerful. Palakpakan natin si Lord. Very powerful because of the Holy Spirit. Mga kapatid, ito po ang binibigyan po, isa sa mga binibigyan ng diin ng Panginoon dito po sa harvest time. Amen ba? Isa sa mga binibigyan ng diin yung pong empowering of the Holy Spirit in your life. Hindi po natin pwede pong i-claim ito pong harvest time apart from the empowerment of the Holy Spirit. Lagi pong nandoon po nakakabit ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa isa pong matagumpay na harvest time. Palakpakan natin ating Panginoon. I have shared with you my experience as in my childhood, in my youth, noong ako po ay nagpapasan po ng mga ani. Mula sa pagtatanim, sa pagpiprepara ng bukid, sa pagtatanim hanggang sa namumunga na po ang pananim. During the process na namumunga na po ang pananim, sabi ng papa ko, pumunta ka sa bukid, pagkakain ng tanghali, wala ka namang pasok sa school, para bantayan mo yung palay dahil inuubos na mga ibon. So mayroon po kami doon tinatawag na, ang tawag sa aming bantayan, yung naka-erect po siya na parang maliit na bahay kubo. Nandun po kami sa taas. Ako po, doon po ako para bugawin po yung mga ibon doon po sa aming pong palayan. Process po yan. Bago mo siya madala sa gilid ang ani, mayroon ka pong pinagdaanan mga trabaho. Mayroon pong pinagdaanan na mga duties and responsibilities upang magkaroon ka ng ani. Kung pababayaan mo siya, baka panahon na ng anihan, wala na pong laman ang mga tangkay. Dahil baka napaspas na po ng katutuka po ng mga ibon. Yan po ay kinukwento ko because our theme is about harvest time. Palakpakan natin si Lord.
So dito, likewise with the spiritual harvest time, kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po natin pwedeng i-claim ang harvest time without or apart from the power of the Holy Spirit. Lagi pong nandoon po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mangyari sa atin itong harvest time. At ano pong sabi doon? Pagkatapos si Pedro ay magsalita sa crowd dahil piyesta ngayon. Pagkatapos si Pedro ay magpaliwanag na hindi po sila lasing, kundi ito po ay katuparan ng propesya ni Prophet Joel. Dahil sa mga huling araw ay empower ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya sa pagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat ang panahon na yon, ang bawat tatawag sa pangalan ng Panginoon, sila ay maliligtas. Ano nangyari sa preaching ni Apostol Pedro? Ang sabi po doon sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. In a very short single preaching of Apostle Peter, 3,000 people responded to the message of the gospel. Bakit po? It was because of the power of the Holy Spirit. Kung wala pong kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya tayo po yung pinakamagaling magtalumpati, mga kapatid. Without the power of the Holy Spirit, hindi po natin madadala sa Panginoon ang mga tao. Hindi po natin sila madadala. Dito, mga kapatid, pinakita ng Biblia kung ano po ang malaking elemento sa pagkakilala, pananampalataya ng mga 3,000 na ito. Pananampalataya sa Panginoon. Ang malaking elemento ay yung pong pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila pong mga buhay. Sapagkat pakita mo sa verse 42 na itong 3,000 na ito, mga kapatid, sila po ay nag-stay sa kanilang faith. Don't you see that? Don't you observe that in your local churches? Minsan nadala mo sila sa local church, nagsimba, pero next Sunday wala na po sila. Ayaw na po nilang bumalik, ayaw na po nilang pumunta. Pero kapag ikaw ay mayroon pong handaan, marami pong pupunta dahil po sa handaan. Dahil po sa regalo, marami pong ganyan. Pero dito po, sa Acts chapter 2, verse 41 to verse 42, wala pong ayuda na pinamigay, wala pong pagkain na pinamigay, wala pong mga pakulong na ginawa para sila po mag-stay. Kundi sabi po doon, sila po, in verse 42, sila po ay nanatili. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain at tinapay at manalangin. Purihin ang ating Diyos. Nagpipray sila na magkakasama, 3,000 people plus 120 people, so 3,120 people. Kung lagi silang magkakasama, ibig sabihin araw-araw po silang mayroon pong 3,120 people na nasa isang okasyon, na nasa isang prayer meeting. Subukan mo ngayon magpa-prayer meeting ka kung may kakuha ka ng 3,120 people para lang mag-prayer meeting. Eh ngayon nga, social media na, naka-online pa ang prayer meeting. Makita mo wala din ng mga mukha na lang yung profile picture ng kanilang pong account. Ibig sabihin, inon lang po nila pero hindi po sila nag-join. Makita lang doon sa social media, nakasama po yung kanilang pong sarili na kunwari nag-prayer meeting. Pero wala talaga sila doon. During the prayer meeting online, ang karamihan po, hindi naman talaga sila naka-join. Kundi mayroon po silang ibang ginagawa, mayroon po silang ibang pinagkakaabalahan. Ang nandun lang po ay kanilang pong profile picture sa online prayer meeting. Pero dito po, it was the power of the Holy Spirit why 3,120 people were gathered together. And it was always, it was every day. Palakpakan natin si Lord. Araw-araw po yun. At kapag sinundan po natin ang pangyayari, ang 120 na ito plus 3,000 ay nagdala po
ng maraming naligtas at ito po is in the daily basis ng kanilang buhay pananampalataya. Bakit? Dahil nan po ang elemento ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. So balikan natin yung sinishare ko kanina na what is harvest time? What does the Bible mean kapag sinabi natin harvest time? Dito po, napaliwanag natin na yung harvest time, ito po yung panahon na kung saan tinitipon na po yung mga ani. Hinog na ang anihin, so kailangan na pong ipunin siya. At sabi ko nga, ay hindi po ito magagawa kung wala pong tinatawag na effort. Tama? Kung hindi kami ng-effort, hindi kayo makakaani. Hindi kayo makakapaghakot ng mahigit 100 kabang palay. Sa isang anihan, minsan umaabot kami ng 170 na sako. Igigilid namin yon. Minsan kulang-kulang 200 na sako na palay. Galing po doon po sa aming bukid. Hindi po yun mangyayari kung hindi po kami nagtiyaga. Kung hindi po kami nagpatuloy. By our own strength, by our decision na magtanim, alagaan ang tanim, hanggang sa ito ay gapasin, hindi po kami makakaani ng ganun pong quantity of rice galing po sa aming pong farm. Amen ba? Dito ho, sa spiritual na pag-ani, tandaan natin na ang dahilan na elemento bakit tayo makakapag-ani is because of the power of the Holy Spirit. Kaya dito, mayroon pong binigkas ang ating Panginoon. Narinig ko rin ito kanina dito sa ating pong mga nagsalita sa unahan in the book of Matthew chapter 9, verse 35 to verse 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Binanggit po sa verse 37, binanggit ni Lord, napakarami ang aanihin. Mga kapatid, ano ba tinutukoy ni Jesus na maraming aanihin? Dito po sa verse 37. Ito ba yung literal na trigo o literal na palay o literal na pananim? Di ba hindi? Sapagkat sabi doon, siya po ay nangaral sa mga nayon, sa mga bayan-bayan, at nakita niya yung sitwasyon ng mga tao. Yung mga tao ay may sakit, yung mga tao ay litong-lito, stress, yung mga tao tensyonado, ang mga tao marahil dahil marami silang problema, marahil marami po silang pagsubok o pinagdadaanan sa kanilang buhay, o marahil mayroon po mga hamon sa kanilang pong pinansyal na buhay. At sabi doon, ang mga tao ay parang mga tupang walang pastol. Palakpakan natin si Lord. And therefore, ang harvest na tinutukoy dito o yung ani ay hindi po tumutukoy sa trigo o sa palay. Kundi ang tinutukoy po dito ay mga tao. Pakisabi sa iyong katabing kapatid, mga tao ang tinutukoy ng Biblia tungkol sa harvest time. Palakpakan natin si Lord. Mga tao ang tinutukoy na napakaraming mga tao na dapat po na anihin na sila. Kaya nga po ang banal na Espiritu ay pinadala o ibinuhos ng Panginoon sa mga manampalataya at sa lahat ng mga tao sa buong mundo dahil po ito po ay araw ng piyesta ng ani ng mga pananim sa Israel. Hindi po nagkataon, kundi mayroon po itong kahulugan. Sa spiritual na daigdig,
Ang kahulugan po nito ay yung pong pag-ani ng mga tao na sila po ay madala sa paanan ng ating Panginoon at sila po ay makarinig ng mabuting balita at sila ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi po dyan ng ating Panginoon. Napakarami ang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng bukirin na siya magpadala ng maraming mag-aani. Mga kapatid, ito po ang meaning ng Biblia patungkol sa harvest time. Yung spiritual harvest time, mga tao po ang tinutukoy na aanihin. Another Bible verse upang ipaliwanag po natin sa bawat isa is in the Gospel of John chapter 4, verse 35 to verse 38. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya, magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtanim at iba naman ang umaani. Isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Malinaw ba sa atin yun, mga kapatid? Malinaw ba sa atin yun? Na sinabi ng Panginoon, ito ibang senaryo nito kaysa yung kanina. Yung kanina maraming anihin, pero itong senaryo na ito, sinasabi ni Lord, ayan na, sabi niyo, 4 months pa and then harvest time na. Pero sinasabi ko sa inyo, ngayon hinog na ang bukirin. So meaning Jesus was telling His disciples na tinutukoy niyang aanihin ay hindi po mga trigo, kundi yung pong mga taong nandun po sa kalapong lugar. Sapagat ang John chapter 4, ito po ay patungkol sa isa pong babaeng Samaritana na umiigib sa isang balon na nagkatagpo at saka ang ating Panginoon habang ang mga alagad ay bumibili po ng pagkain. Si Lord ay naiwan doon sa lugar at nagkita po sila at saka ang babaeng Samaritana. Di ba ang kwento, hindi po nagbabatian ang mga Samaritana at ang mga Hudyo. Dahil yung mga Samaritana, sila po ay tinatawag po mga disobedient to the law of God or to the law of Moses. Eh samantala yung mga Hudyo, tinuturing ko na sila po yung mga malilinis na mga Israelita. Kaya hindi po sila nakikipagbatian sa mga Samaritana o mga Samaritano. Kaya nung time na yon ay nagtaka po ito pong babae kung bakit itong seso sa isang Hudyo ay in-approach siya, ibawal na, hindi nga pwede kasi Samaritana siya, seso sa Hudyo. Nag-uusap ang dalawa hanggang nakilala ng babaeng Samaritana na sesos pala ang tagapagligtas. Dahil na-preach ng Panginoon sa babaeng Samaritana ang ebanghelyo ng kaligtasan. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. At ang Samaritana ay sumampalataya na si Jesus nga yung propetang ipinangako na ipadadala sa kanila na magiging tagapagligtas, isang Mesyas mula sa ating dakilang Diyos na ipapadala sa mundo. Ang Mesyas na ito, nanampalataya ang Samaritana. Kaya po dahil sa isang Samaritanang sumampalataya sa ating Panginoon, ay marami pong mga Samaritano sa kanilang village ang sumampalataya din sa ating Panginoon. And then, yan na dumating ang mga alagad, galing po doon po sa labas dahil mayroon po silang binili. Sabi na, Panginoon, kumain na ba kayo? Sabi Lord, mayroon akong pagkain hindi ninyo alam. Sabi ng mga alagad, mayroon kayo nagdala sa kanya dito ng pagkain? Ang sabi ni Lord, ang pagkain ko ay tupadin
ang ipinagagawa sa akin ng aking Ama. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Doon po nangyari na sinabi po ng ating Panginoon, after all, itong kwento na to ng gospel story sa isa pong Samaritana at sa kanilang pong village, sinabi ng Panginoon, ito na, sabi niyo, 4 na buwan pa, anihan na. And that verse is talking about the literal, ano tawag dito, wet, yung kanilang aanihin trigo. Barley nila. Nandiyan ba tayo? 4 months pa, sabi mag-harvest na tayo. Pero sabi Lord, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hinog na ang aanihin. Kung tinutukoy ni Lord na hinog na ang aanihin na yung kanilang trigo, ay 4 months pa nga. Pero hindi kasi tinutukoy ni Lord yung trigo. Ang tinutukoy niya ay yung po mga taong nakahanda ng sumampalataya sa Mesyas na pinadala sa mundong ito. Sila ay nandiyan na, handa na silang anihin. Kaya sabi dito ng aking Panginoon, ito yung time na sinusugo ko kayo upang anihin ninyo ang hindi ninyo itinanim. Ay grabe naman yun, di ba? Parang kakaiba yun, di ba? Parang masama. Di ba? Parang negative yung itinuturo kasi aanihin mo yung hindi mo itinanim. Pero mayroon kasing justification ang ating Panginoon. Sabi niya, kapag inanin ninyo, yung hindi nyo itinanim ay parehas kayong magagalak. Ikaw na nag-ani at yung nagtanim niyan, parehas kayong magagalak. Because you have one purpose. In planting, in sowing, and in reaping, and harvesting. Palakpakan natin sa Lord. What does the Lord exactly want to convey to you? Ano ba talaga eksaktong gustong may parating sa inyo ng Panginoon? Ang eksaktong pinaparating po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Balikan natin ha. Balikan natin yung mga alagad na yun ha. Pakinggan nyo. Kasi ang tanong sa inyo kung kaya nyo sumunod. Amen. Ang tinutukoy doon, na sabi ng Panginoon, iba nagtanim ito. At kayo aani. Hindi kayo nagtanim niyan, pero kayo aani niyan. Sino ba ang tinutukoy ni Lord na nagtanim niyan? Sino ba? Ang tinutukoy ng Panginoon na nagtanim niyan ay yung mga nauna sa kanila. Nauna sa kanila na nangaral tungkol sa Mesyas, tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian, tungkol sa pag-aari ng Diyos. Sino ang nauna sa mga alagad? Nauna sa mga alagad, si Juan Bautista. Palakpakan natin si Lord. Nauna sa mga alagad, si Jesucristo ang ating Panginoon. Mayroon lang dating nagpagalingan. Mayroon lang dating nagtanim niyan. Iba ang nagtanim niyan. Ang nagtanim niyan si John the Baptist. Ang nagtanim niyan si Lord Jesus Christ. Sapagat nangaral siya tungkol sa pag-aari ng Diyos. The message of John and the message of Jesus Christ is one message. Sabi doon, repent, for the kingdom of God is at hand. That is the gospel of the kingdom. Sila ang nagtanim. Bago si Jesus pumasok sa ministeryo ng pangaral ng Ebanghelyo, si Juan po ay nauna na po siyang nangaral ng mensahe tungkol sa Ebanghelyo ng pag-ahari ng Diyos sa pagitan ng pagpapabautismo sa tubig. Sinabi ni Juan ang lahat ng nagpapabautismo sa tubig nung kanyang bautismo, ito po ay nangangahulugan na sila po ay nagpapalinis sa kanilang pong mga kasalanan at sila po ay nakahandang manumbalik sa Panginoon sapagkat sa panahon ni Juan Bautista, ang mga anak ng Diyos ay tumalikod sa kanya. Nung si Juan Bautista ay dumating, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Papatagin ang lahat ng mga matataas na lugar at tatambakan ang lahat ng mga bako-bako. At ang mga hindi nagpabautismo, sila ay tinuturing ng mga unbelievers noong panahon ni Juan Bautista. Ngunit napakaraming dumating sa Ilog Jordan upang magpabautismo kay Juan Bautista. At nung si Juan Bautista ay naikulong na. Tama? Naikulong na at siya po ay pinugutan po ng ulo. Pumunta po ang mga alagad ni Juan sa ating Panginoon
At sila po ay naging mananampalataya ng Mesyas na pinadala sa mundong ito. Mayroon pong ibang nagtanim. Amen po ba? At sabi sa mga alagad, kayo ngayon ang ani ng hindi ninyo itinanim. So mayroon na pong nauna sa atin, mga kapatid. Let us put it in the context of Villamoson. Dito ho sa lugar ninyo, ilan ba ang populasyon? Pwede natin sabihin, ay kakaunti pa ang mga born again dito. Mga kapatid, tandaan natin, mayroon ng mga nauna sa atin sa lugar na ito upang magsalita tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon regardless of their religion. Palakpakan natin si Lord. Minsan nalilimitahan ang ating mga pangintindi dahil sa relihiyon ng isang tao. Tandaan po natin, ang religious barrier galing na yan sa ating pong pananaw. Pero ang religious barrier, hindi po niya kayang harangan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung ibinuhos na ang banal na Espiritu sa buong mundo, sa lahat ng laman, in Acts chapter 2, ibig sabihin lahat po tayo dito po sa Villamoson, lahat po tayo sa mundong ito na ating ginagalawan, dito sa earth na ito, lahat po ng mga tao, kung mayroon po dito ilang bilyon na mga tao sa mundong ito, ang banal na Espiritu ay naibuhos po sa kanila. Palakpakan natin sila. Sapagkat ang propesya, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Hindi lang po mga believers, kundi pati po mga unbelievers ng gospel. Sila po ay binuhusan din ng banal na Espiritu. Upang kapag ikaw na isang mga ani ng kaluluwa ng Panginoon na nag-preach sa kanya ng gospel, the Holy Spirit will convict that person to open his or her heart to believe in the good news of salvation of our Lord Jesus Christ. Sapagkat hindi nga po natin kayang magbukas ng kaisipan, hindi po natin kayang magbukas ng pangunawa, lalo na pag mga bagay na espiritual. Kundi ang nagbubukas po nito ay ang banal na Espiritu. Kapag nag-preach ka ng gospel, nandun po ang banal na Espiritu, binuhos na po sa buong mundo. Nandito po ang banal na Espiritu sa buong mundo upang kapag ang isa pong mananampalataya ay nag-share ng gospel, maintindihan po ng ating pong kausap yung pong ating pong pinapangaral na Ebanghelyo. Sino ba po? Yung po mga nauna, yung mga nagtanim. Sila po yung mga taong nananalangin. Palakpakan po natin sila. Sila po ang mga taong nananalangin. Maraming mga Kristiyano sa lugar na ito na mayroon siyang burden upang ang Villamoson ay mailapit sa paanan ni Kristo. Sapagat yung relihiyon ay hindi sapat. Nandiyan ba tayo? Sapagat yung relihiyon ay hindi sapat upang mailapit ang tao sa Diyos. Ang tanging makakapaglapit sa Diyos para sa isang tao ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to those who believe. Tanging Ebanghelyo lamang. Kaya nga sa ating pong vision, ang sabi po doon, reaching people to the kingdom of God through the gospel, sa pagitan po ng Ebanghelyo. Amen po ba? Sinasabi po doon sa ating pong vision na ang kaligtasan ng isang tao ay sa pagitan ng Ebanghelyo. Only through the gospel, one can enter the kingdom of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Anybody can enter the kingdom of God through the power or the preaching of the gospel. Hallelujah. Mayroon pong mga taong nananalangin para sa lugar. Sila po yung mga nauna. At sabi po ng Biblia, yung pong nagtatanim, sila po ay mayroon pong luha na nagtatanim. At yung pong mga nag-aani, sila po ay bumabalik na daladala po ang kanilang pong mga ani na mayroon pong kagalakan. Ibig pong sabihin nito ay in partnership with the sower and the harvester. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Harvest time can be accomplished. The task in harvest time can be accomplished through the joint effort of the sower and the harvester. Kahit po sa inyo pong literal na pagtatanim, kung kayo po may mga farm dito, iba po yung inyo pong inupahan para magtanim, tama po ba? Pagdating ng anihan, iba naman ang mga taong nandoon sa anihan. At sabi ng Panginoon, yung mga nagtatanim, sila po ay nagtanim na may bayad. Palakpakan natin si Lord. At yung po naman mga nag-aani, sila po ay nag-aani ng mga kaluluwa upang dalhin sa buhay na walang hanggan. Binasa natin yan, simula yan sa labi ng ating Panginoon. Hindi yan invento natin. Galing sa labi ng ating Panginoon. Book of John chapter 4, binasa natin kanina. Meaning kapag ikaw po yung taong nagtatanim, nangaral ka na sa lugar na yan, huwag mong sabihin sayang, walang tumanggap, matigas ang puso ng mga tao, panatik ko sila sa kanilang relihiyon, huwag mong isipin yon. Sapagat ang sabi ng Biblia, ang iyong pinagpagalan, ang iyong ginawa, ito po, una sa lahat, ito po ay nandun na po, nakatanim na po yan. Pangalawa, ang iyong pong pagpapagal ay mayroon na pong kapalit na pagpapala ng ating Panginoon bilang bayad sa iyo. Nandiyan ba tayo? Minsan yung pong ating pong paghayo, nainitan tayo, nahirapan tayo, dumarating tayo sa punto natin pong kinakalculate yung ating gastos, tama ba? Yung ating pong pagod, yung ating pong tinatawag na kakayanan, yung ating oras, parang baliwala. No, kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi po yan baliwala, kundi yun po ang talagang nature ng pagtatanim na spiritual. Palakpakan natin si Lord. Nature po yan po ang kalikasan, naturalesa po yan sa pagtatanim na spiritual. Basta nagtanim ka, nangaral ka, nag-evangelize ka, namigay kayo ng gospel tracts, nag-crusade ka, huwag mong sabihin, kakaunti ang mga tao pumunta sa unahan. Nung nagtawag ako na sila yung tumanggap sa Panginoon, nung inibitan ko sila, hindi sila pumunta. Kapatid, huwag mo munang i-judge ngayon. Nandiyan ka ba, kapatid? Huwag mong i-judge ngayon ang iyong ginawang effort sapagkat ikaw ay nagtatanim nga. Wala pong pagtatanim na hindi po nakakapagod. Yung pong ibang part ng pagtatanim ay nagpipray. Nagpipray. Sa ating harvest time na to, at the same time, we can do praying. Tama ba? Yung prayer ministry natin, ibang mga grupo yon. Yung mga harvester natin, ibang mga grupo yon. Marahil ito yung mga nagtapos ng WWL, Witnessing as a Way of Life. Sila po yung grupo ng harvesters. Pero behind them are the groups na nagpipray sila para sa mga tao. Panginoon, yung mga tao po, ihanda niyo po ang kanilang mga puso na kapag nakarinig sila ng Ebanghelyo, sila po, Panginoon, ay magkaroon ng konbiksyon na kung wala si Jesus sa kanilang buhay, tunay nga na sila ay mapapahamak sapagat ito, Panginoon, ang sinasabi na yung salita. Nasabi mo, Panginoon, sa iyong salita, ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi parurusahan, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Panginoon, convict every person in this locality, Panginoon, na sila po, O Diyos, kapag nakarinig ng Ebanghelyo, ay magkaroon po ng konviksyon na pagbuksan ang kanilang mga puso, pagsisihan ng mga kasalanan, talikuran ng mga kasalanan, at tanggapin sampalatayanan ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Those things comprise heart sowing time, pagtatanim. At the same time, during your sowing time, you can also do harvest time. Palakpakan natin si Lord. Habang umaani tayo, walang tigil ang pananalangin ng church, ang Bilamuson Outreach. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga ang tanong sa atin ng Panginoon, handa ka bang sumunod? Handa ba kayong mag-pray na hindi online? Sapagkat during online, nakakapasok pa rin ang kaisipan ng kaaway. Dinadaya natin yung mga kasamaan natin. Yung leader, dinadaya natin. Akala natin, you are joining the online prayer meeting, pero hindi ka pala nag-join. Nandun ka lang, nakakunik ka lang. Pero sa totoo lang, nagkipag-usap ka dun sa kapitbahay mo. Wala ka talaga dun. O nanonood ka ng television, o nag-scan ka ng yung social media account.
Mga kapatid, it's time for us to really make these things a reality in your spiritual life. Na ang ating pong prayer group ay kaya na ba nating mabuo, kaya ba nating paganahin ang prayer group natin dito po sa Bilyang Luzon Outreach? Nobody answers the question. Are you with me? Kaya nga tinatuntahan ni Lord, kaya ba nating sumunod? Sa napakalaking tema na ito na ating dinideklara, sa napakalaking trabaho na ito na ating dinideklara sa ating outreach, bigyan nawa kayo ng Diyos ng conviction sa inyong mga puso na kayo ay magkaroon ng burden to pray for the people in this locality. Purihin ang ating Diyos. Manalangin kayo na ang mga tao sa lugar na ito ay makakilala, makarinig ng Ebanghelyo at tanggapin si Jesus sa kanilang mga buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Sapagkat tanging si Jesus lamang ang nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Si Jesus lamang ang nagsabi po niyan. Amen ba? At mangyayari po yun sa mga tao na sila po ay tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo as their way, as their truth, as their life to heaven, to our Heavenly Father. Ang tangi lamang po na magagawa natin is to pray for them. Ipag-pray natin sila. Marahil kapatid, wala ka sa church ng Bilyang Luzon Outreach, pero marahil kapatid, narinig mo ang preaching ngayon. Christian ka pala, narinig mo ang preaching ngayon. So mag-join ka, join force with the kingdom of God, with the forces in the kingdom of God to pray for this locality, na sila po'y mabuksan ang kanilang mga kaisipan para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Napakapalad natin, mayroon tayong ganitong covered court. Sino ba yung mga namamahala sa covered court na ito? Of course, yung LGU. Ipinagpipray ba natin yung mga namamahala dito po sa ating LGU, yung mga leaders sa ating LGU na sila man po ay magkaroon po ng konbiksyon galing sa banal na Espiritu through your prayer na sila ay makarinig ng Ebanghelyo at tanggapin nila sa Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. And that is sowing. Ikaw po ay nagtatanim na. Sa pagitan ng pananalangin, nagtatanim ka na dito po sa bukirin ng Panginoon. At hindi po yan nasasayang at sabi ng Panginoon, yan po ang pagtatanim na yan po ay may bayad. Ibig sabihin po, kung si Lord po ang may kalooban yan, si Lord po ang magpapala sa iyong mga pangangailangan. Nagpipray ka pa lang, pinagpapala ka na ni Lord. Palakpakan natin. Dahil yung prayer mo ay naaayon sa gustong mangyari ng Panginoon dito sa lugar na ito. At sabi dyan, yung mga nagtatanim at yung pong nag-aani, sila po ay magkaparehas pong nagagalak. Balikan natin ang sinabi na yun ng ating Panginoon. In the book of John chapter 4, verse 35. Masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Verse 38, isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Sigurado po ako, kapag kayo po ay humayo at nag-harvest, nag-share ng gospel, sigurado po ako, kung yan po ang sinabi ng ating Panginoon, sigurado po ako, dadalhin kayo ng Panginoon doon sa mga taong mayroon ng previous na pagkarinig o awareness tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dadalhin kayo sa mga tao na naihanda na ng Panginoon. Dadalhin kayo sa mga tao na kapag nag-share kayo ng gospel, by the power of the Holy Spirit, sila po ay tatanggap sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala pong bibihira po yung mga taong tumatanggi para po sila'y patawarin sa kasalanan. In fact, maraming mga tao nangihingi po silang kapatawaran sa kasalanan. Sino kaya ang tatanggi kung ang iaalok sa iyo ay kapatawaran sa kasalanan? Patatawarin ka ng Diyos sa kasalanan. Wala pong tatanggi doon. Amen ba? Wala rin tatanggi kung iaalok sa iyo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang ating pong paghayo at pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay mayroon pong pagsama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi sa ating sariling kaparaanan,
tiyak po ako na magkakaroon po tayo ng maraming ani sapagkat sabi ng Panginoon, isinusugo kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Palakpakan po natin si Lord. So let us apply all these things na napakinggan natin. Let us apply it. Paano natin sinasabing, go and preach, and go and make disciples? Gospel preaching, disciple making, paano po natin yan gagawin? Yung gospel preaching, ito na po, tinuruan po tayo kung paano po tayo magpahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung hindi po kayo naturuan, magpaturo po kayo. Mayroon tayong mga leaders ng ating church. Magpaturo po kayo kung paano po kayo mag-share, mag-preach ng gospel sa mga kaibigan ninyo, sa mga relatives nyo, mga family members nyo, sa inyo mga kakilala, mga kaklase, mga katrabaho, mga kabarangay, mga neighborhood. That is sharing the gospel. Pero kung sharing the gospel, nandun ka lang sa loob ng bahay mo, na hindi mo man lang mapuntahan ang iyong kapitbahay, makipagkilala sa kanya, makipagkamustahan sa kanya, paano mo maibabahagi ang mabuting balita? Paano ka mag-go and preach the gospel? Amen po ba? So dito tayo, paano natin i-apply? Lumabas ka, kapatid. Maglagay ka ng schedule mo, araw-araw. Ilang oras mo sa araw-araw pwedeng gawin ang pagbabahagi ng mabuting balita. Sa kanino? Sa kapitbahay mo ba? Sa sarili mo bang tahanan? Sa mga kakilala mo ba? Sa mga katrabaho mo, mga kaklase mo? Sa kanino mo ibabahagi? Gumawa ka ng matatawag mong plano sa buhay mo kung paano ka magiging isang tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa mga kapatid na nasa Villamuson Outreach, paano mangyayari ito sa inyo? Siguraduhin ang ating mga leaders, ng mga elders ng ating Villamuson Outreach, ng bawat miyembro ng church ay tinuruan po ninyo kung paano magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi po kayo pwedeng umasa na sila po ay magbabahagi ng mabuting balita kung hindi naman po nyo sila tinuruan. Sa mga leaders, mga elders ng Villamuson Outreach, siguraduhin po niyo na lahat ng mga kumikilos dyan sa loob ng inyong church as ministers, sa mga ministry leader, siguraduhin po niyo na siya po ay marunong magbahagi ng mabuting balita. Baka po marunong lang siya magpatawa, mag-entertain ng mga tao, pero hindi pala siya marunong magbahagi ng mabuting balita. Marami pong ganyan. Magaling po sila magpatawa, magaling po sila mag-entertain ng mga tao, pero hungkag po ang ganapong pagkaunawa, ignorant po sila sa mensahe ng Ebanghelyo. Tulungan po sila, turuan po ng ating mga leaders, ng mga pastor, ng mga elders natin, ang lahat at bawat miyembro ng ating kongregasyon, kung paano po sila magbabahagi ng mabuting balita. Sapagat ang harvest time, kailangan mo talaga gamitan siya ng pang-ani, gapas. Yung pinang-ani, ngayon meron ng sing makina, yung harvester. Diba? Mayroon ng harvester. Pero sa time namin, kinakalawin po namin yun. Minsan nasusugat ko nga yan. Tapos lalagyan ko naman ng band-aid, ang aking pong nasugat na daliri. So mayroon po talagang trabaho. At hindi po nyo magagawa. Ang basta na lang po kung magtatrabaho ng tama ang pag-aani nyo kung wala po nagturo sa inyo. Ako pag nasugatan ako, tuturuan ako ni Papa. Ganito kasi yan. Ang hawak ay ganito. Pag hatak ng hatak, kailangan malayo. Hanggang dumating sa time na kaya ko na po siyang gapasin at tumatama dito yung talim ng gapas na hindi na po ako nasusugatan. Ibig sabihin, dumating ako sa time na expert na ako mag-ani, maggumamit ng gapas. Ganun din po sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sa una, nahihirapan ka. Pero dahil tinuruan ka ng iyong leader, tinuruan ka ng pastor, dadating sa time, expert ka na magbahagi ng mabuting balita. Kinakailangan po natin ng training, kinakailangan natin ng pag-develop ng ating skills, paano magbahagi ng mabuting balita. Because ang sabi dyan, go and preach. Hindi ka naman basta pwedeng tumayo, hindi mo nga pala alam ipaliwanag ang mensahe ng gospel.
Kinakailangan sa yung ituro ng yung pastor, ituro ng yung elder kung paano po magbahagi ng mabuting balita. Let's move on. Nasaan na tayo? Harvest time, go preach and go make disciples. Disciple making na tayo. Ito na yon. Marami dyan sa ano na to, panloob na to ng church. Pag sinabing disciple making, panloob na to ng church, hindi na to pwedeng panlabas. Sa loob na to ng church, yung mga taga-church na, mayroon kasi dyan mga gustong magpagamit sa Panginoon, pero ayaw naman silang magpaturo. Mayroon niyang gustong mag-preach dito sa unahan, pero ayaw naman po siyang maturuan. Wala po siyang submission sa kanya pong leader. Tinuturoan na po ng leader kung paano po gawin yan. Iba naman po ang kanyang ginagawa. O kaya sasabihin po yung leader, ay alam ko na yan, matagal na ako nagpipreach. O sige, saan ang preaching mo? Alam ko na yan, matagal na akong Christian. O sige, mag-preach ka. Pero pag pinapreach mo, hindi naman nakakapag-preach. Kunwari, itong trabaho na to, isang trabaho na ikaw ay ministry head, paano magagawa na niya? Alam mo ba yan? So, kailangan po ang disciple making, pagpapaturo. Nabasa kanina sa ating scripture reading, sa Matthew chapter 28, verse 19, yung scripture reader kanina, sabi niya, go to all the world and teach all nation. Sabi ko, ano kaya yun? Ano kayang Bible version yung teach the, and make disciples ang dapat. Sabi ko, hindi teach yun. Disciple yung nakalagay sa Biblia. Narinig ko kanina. So, tinanong ko si Pastora, anong Bible version yun? Sabi ko lang sinabing Bible version. Kapag teach po, hindi po disciple yan. Kapag sinabing disciple making, gumagawa ka ng alagad o follower of Christ. Nawa buksan ng Diyos ang inyong mga pandinig. Nawa buksan ng Diyos ang inyong mga pagkunawa. Nawa buksan ng Diyos ang inyong mga espiritu upang maintindihan ang ibig sabihin po ng make disciple. Pag sinabi pong disciple, ang literal meaning ng disciple ay taga-sunod. Palakpakan natin sunod. Follower. In the process, bago ka maging follower, ikaw muna ay maging isang estudyante. That is the root word of disciple. Student ka. Bilang estudyante, ang meaning po ng disciple, bilang estudyante, you are a follower of your teacher's teaching. Pakikalabit na yung tatag. Naintindihan mo ang pinagsasabi ni Bishop. Baka inanto ka na, Brad. Morning pa lang ngayon. Hindi mo lang pang lasing ngayon. Ang mag-alas 9 pa lang ng umaga. Amen ba? Kasi baka kayo natutulog, paano nyo sasabihin, yes, kaya kong sumunod sa Diyos. Eh, natutulog ka naman pala. O ito ha, ano ang meaning ng disciple kapag sinabing siya ay student? Ang meaning po as a student, sabi doon, disciple or student, he is a follower of his teacher's teaching. Tagasunod siya nung katuruan. Wala na yung guro na nandun na siya sa langit. Pero yung katuruan niya ay nandyan pa rin po sa Biblia. Kaya kaya mo pang sumunod sa kanya. Palakpakan natin si Lord. Yung pastor mo, ang tinuturo sa'yo ay lundan yan sa Biblia na tinuro nung teacher na yan. Yung guro na yan. Yung rabbi na yan, na nandun na sa langit. Ang ating Panginoong Jesucristo. That's why when we make disciple, siguraduhin natin na ang tinuturo natin sa mga estudyante, sa mga dinidisipulo natin ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano gawin ang kanyang ginawa dito sa lupa. Mahigit ng 2,000 taon ang nakakaraan. Palakpakan natin si Lord. Yan po yung make disciple. Hindi po yan isa pong teorya o isa pong imahinasyon na bahala na kung ano mangyari basta tayo make disciple na. Okay, make disciple. So what is your action? What is your action plan?
For making disciple, what is your action plan? May plano ka ba na dapat gawin? May programa ka ba na dapat mong ibigay sa bawat miyembro ng ating kongregasyon sa Bilamuson upang mangyari ang make disciple? Kaya nga sabi ko, napakalaki ang ating pong trabaho dinideklara dito sa ating tema. Harvest time. Go preach and go make disciple. Mga minamahal kong kapatid, kasama ko dito sa pagdiriwang na ito ng ika-5 taon ng katapatan ng Diyos sa ating Bilamuson Outreach. Nais ko pong bigyan ng tingin ang meaning ng harvest time sa ating tema. Ang meaning ng harvest time sa ating tema, habang tayo po ay humahayo ng mabuting balita, at the same time, tayo naman po ay nagdidisipulo o gumagawa ng alagad. Pag-isabi sa yung katabi, alagad ni Kristo. Hindi alagad ni pastor. Kasi si pastor sa kanyang sarili, wala naman siyang nagawa para masabi mo siya ang kukopyahin ng kanyang dinidisipulo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yung pong pinapagawa sa atin ng ating mga pastor, ito po ay yung pinapagawa na po ito ng Panginoon sa kanilang pong mga buhay. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, magpasakop tayo sa ating mga pastor. Yan, amen ba? Magpailalim tayo sa programa ng ating local church, amen ba? Kung may programa ang ating local church once a week, sama-sama tayong lulusok. Sama-sama tayong hahayo upang magpahayag ng mabuting balita. Ay baka pag may programang gano'n ang makikita lang natin sa picture, si Pastora Sheila at si Tatay John. So hindi po yung kongregasyon. Tama po ba? Dapat ang makita po natin ay yung maraming mga alagad ng Panginoon na nagpapahayag ng mabuting balita upang anihin ang maraming kaluluwa sa ating kapaligiran. Ako po ay nananampalataya na sa ating prayer ngayong umaga ay bibigyan po tayo ng Panginoon ng Kanya pong kapangyarihan na sa ating pong paglapit sa ating mga bisita ngayon. Amen ba? Pakitaas mo ng kamay yung mga na-invite po na nandito po pumunta po sa anniversary. Pwede po. We have 1, 2, 3, 4. Ayan po, mga kapatid. Po? Ano po? Sorry, hindi ko po kayo nakita. Sorry po. God bless you. Pwede po bang maimbitahan po kayo na dito po kayo upo sa unahan? Patapos na po tayo. Magpipray lang po ako. Upo lang po kayo, hindi po kayo patatayuin sa unahan. Dito po kayo sa, kahit ka sa first row or second row, dito kayo, left and right po na column. Para po tayo po ay ma-welcome po tayo dito sa gawain ito ng ating Panginoon. Alam ko naman na hindi niyo po kinakaya sa Jesus sa buhay niyo. Huwag po kayong mahiya sapagkat si Jesus Christ po ay hindi po niya ikinahiya ang mamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So mga workers ay tandaan po sila, paki-assist po ng mga workers na tinawag ko kanina doon. Paki-assist niyo po sila dalhin dito sa unahan. Can we do that? Yung mga workers po kanina, paki-assist sila, pakitulungan. Huwag po silang mahiya na punta po sila dito sa unahan para maipag-pray po sila. Kahit nagkaupo lang po. Huwag na po kayong tatay dito lang po, umupo kayo sa unahan. Ayan, meron dito sa unahan. Ilang kapatiran, ayan. Sige po, praise God. Yung mga workers na doon kanina, ay pwede bang lapitan nyo yung ating po mga bisita? Lapitan nyo po, pwede nyo po silang kausapin kung kumusta naman po ang kanyang pong buhay. As the workers do their task sa kanilang pong public questionnaire ay patugtugin po natin yung sa pong music upang sa loob po ng mga 5 to 10 minutes po yan. And then we will close in our preaching. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan ng Diyos.
Siguro pwede po niyo silang tabihan sa upuan. Kung dalawang upuan niya, kung sinabing tabihan, sa dalawang upuan po. Isang worker sa isa pong bisita natin. Please play the music. Thank you, Jesus. Para po mayroon pong music habang sila po ay in-approach. Meron po pong isang visitor tayo, Pastora Sheila, na nito sa unahan. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Morning, bro. Hallelujah. Lord, Holy Spirit, I pray that you move in the life of everyone, of everybody. Dito po sa lugar nito. We have also visitors nandun pa po sa gitna. Wala naka-assign na worker. Nagtaas po sila ng kamay kayo. Sa likuran ni nanay, mayroon visitors na nagtaas kami. We need worker for them. Thank you, Lord. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang karunungan na binibigay sa bawat isa. Nang sa gayon ay matupad sa buhay ng bawat isa ang plano ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. The Bible says, if you confess that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that Christ, that God raised Him from the dead, you will be saved. The Bible says that if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. Jesus also says to a sinner and to that sick person, rise up, take up your bed, and go and sin no more. The Bible says, repent, for the kingdom of God is at hand. One instance in the Bible, a prodigal son, isang anak na sumuway sa kanyang ama. After he received his inheritance from his father, he went away
life to sinful way of life. Because of that decision, he became very poor. Despite of the inheritance that he received from his father. But he realized in the midst of his sorrows and difficulties, he realized that he must go back to his father's house. Though he thought that he can go back to his father's house without receiving him as a son of his father, but as one of his servants. He can do that so that his sorrows, his emptiness, his family, his tragedy in life will be filled by the abundance that is in his father's house. When he went back to his father's house, his father saw him afar and ran to receive him and hug him and treat him as his own very son. That father is a picture of our merciful God. Ano man po ang iyong nagawa na pagkakamali sa harapan ng Diyos, ano man ang iyong nagawa na pagmamatigas sa harapan ng Diyos, yan po ay kayang-kayang patawarin ng ating Diyos sa oras na ikaw ay magdesisyon na babalik ka sa Panginoon. Sa oras na ikaw ay magdesisyon na pagbuksan mo sa iyong puso ang mabuting balita ng kaligtasan, pagsisihan ng iyong mga kasalanan, at tanggapin si Jesus sa iyong buhay, papasukin si Jesus sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Ang sabi ng Biblia, narito ako sa labas ng pintuan na tumutugtog. Ang sino mang duminig ng aking tinig at ang pinto ay pagbuksan, ako ay papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Thank you, Jesus. Alam ko kung kayo tapos na dahil yung mga workers ko tatayo na po sila. Hindi po ako magkakamali kung mga workers na minister ay tapos na sila. Sila po yung tatayo. Para mayroon na pasihan na kayong tapos na. Workers who have been done with their ministering ay pwede pong tumayo para malaman ko na tayo po ay tapos na. Purihin ang ating Panginoon. Walls of fire. Walls of fire, awitan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.